Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay lang may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Inaasahan ko makakabalik kami. Sana nga bago ang araw na ipatawag kami sa korte para makita kita agad. Gaya nga ng sinabi ko, pupunta kami sa loob ng isang isla bukas at mukhang sa isla walang telephone signal. Kaya huwag kang mag-alala kung sakaling hindi ako makatawag, okay? Tatawagan kita agad kapag nakabalik kami sa Santo Domingo. Sige, mahal ko. Mag-iingat kayo dyan palagi. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Mahal na mahal kita, mahal ko. Ingat kayo dyan, okay? Bakit hindi mo sinabi sa kanya na narito si Bruno, na nauna pa sa atin? Dahil ayoko mag-alala sila, Fernando. At isa pa, mukhang sinuhulan siguro ni Bruno ang judge na yun ng mas maraming pera. Ganun ba talaga ang iniisip mo? Yan na nga bang sinasabi? Wala na tayong inabutang bangka sa daungan. Anong gagawin natin ngayon? Kukuha ako ng yola. Yola, ano naman yun? Maliit na bangka yun na ginagamit sa pangingisda. Titingnan ko kung may papayag na pumunta sa ganung kalayo dahil malayong isla. Babalik ako. Kailangan ko ng yola. Meron ba sa inyong gustong bumiyahe? Sige na. Oo. Babayaran ko naman kayo, hindi naman libre. Sige na. Maraming salamat. Tutuloy na kami. Sige. Magkano ba ang upa sa bangka? $100. $100. Sige. Siya si Mr. Alejandro Lombardo. At siya naman si Mr. Fernando Alanis. Siya si Hanay. At ito ang kanyang apong si Cowie. Hanay, Sinabi ko Cowie. sa kanilang Hello, pupunta Cowie. kayo sa isla kung saan pumunta yung tour. Ihatid nila kayo pero ang bayad sa kanila $100 dahil malayo ang pupuntahan. Okay lang. Ay, hindi talaga yun pinupuntahan ng mga ganitong bangka. Sige, pero nasubukan na ba talaga nila? Opo sir, Mga mangingisda sila. Dito na sila nakatira. Gaano kaya katagal bago tayo makarating sa isla? 3 oras. Kung gano'n, mabuti pang umalis na tayo ngayon. Ay, sige na. Tumuloy na kayo. Maraming salamat. Wala kaming may babayad sa kabutihan mo sa amin. Kahit lahat pa ng gintusan mo. Natutuwa ako makatulong sa inyo. Kapag may pagkakataon, puntahan niyo ako pagbalik. Matutuwa ako at sana maging maayos ang biyahe. Sige, sa susunod na pagkikita. May awa ang Diyos. Ingat kayo! Hello? Hay nako, buti at sinagot mo rin, honey. Wala akong signal. Ano nang balita dyan? Actually, tahimik lahat sa opisina. Parang ayaw na lang may makaalam kung nasan si Alex at ang kuya ko. Kailan ka babalik? Sa loob ng 5 araw, higit pa. 1 linggo? Ang tagal naman. Masyado talagang malayo tong lugar. Papunta na ako sa Santo Domingo, pero alam kong malayo pa rin. Ang dami pang tigil nitong mapaumbos na to para mag-CR at kumain. Pero okay naman ba ang lahat? Nakita mo na yung judge? Oo, kontrolado na ang lahat.
Yung apoy! Lolo! Malaki ang apoy! Kunin mo ang bata! Talon na, Fernando! Ako na! Lolo! Hindi ko alam kung bakit dinala mo ko dito eh. Para naman malibang ka kahit na sandali lang. Ayoko maglibang sa ganitong klaseng lugar, lalo na sa ganitong mabahong palengke. Makinig ka sa akin. Huwag kang maging mayabang o maging elitista. Galing tayo sa isang baryo at mas bagay tayo sa ganitong klase ng lugar kaysa sa bahay at mga lugar na pinupuntahan ng mga Lombardo. Isa pa, dito nagtatrabaho si Itay, kaya dapat naman magpakita ka ng respeto kanino man. Huwag mo ipakita na nandidiri ka dahil madalas ka rin nagpupunta sa palengke. Hello? Kamusta kayong lahat? Itay? Natutuwa ako nandito kayo. Paula, gustong-gusto ko talaga makita mo itong aming negosyo ni Chuchu. Ako, kayo pala, Senyorita Maria Jose at Paula. Natutuwa ako makita ko kayo muli. Nandyan ka pala. Teka, pakikilala ko kayo sa mga kaibigan namin. Halika rito, Meche. Ito ang kaibigan namin si Meche. Kinagagal ako kayong makilala, miss. Gustong-gusto ko talaga kayong makilala. Kamusta po kayo? Teka, ayun, halika. Ito naman tayo. Ito naman si Gabriel, ang kapatid ni Meche. Tingnan mo yung ginagawa niya. Ang ganda, hindi ba? Mahirap gawin yan. Hindi ganun kadali. Oo. Ang totoo niyan, ito si Gabriel ay talagang bihasa sa ganyan. Hello, ikaw pala si Gabriel. Oo. Hello. Huwag ka umiyak, Kowit. Kahit namatay na ang lolo mo, hindi ka namin pababayaan. Gusto ko siyang makita. Huwag mo na siyang iyakan, ha? Ito na ang pinakamabuting paraan para mapaalam sa kanya. Huwag mong pahirapan ang sarili mo dahil sa kanya, ha? Huwag ka mag-alala. Nasa langit na siya. Hinanap na ni Alejandro ang katawan niya. Ayan na siya. Sir, ang lolo ko! Lolo! Lolo! Tahan na, Kuwait. Tahan na. Tama na, huwag ka na umiyak. Masyadong malalim at hindi mo na maaabot ang katawan niya. Pero iho, tama na. Uminahon ka, ha? Uminahon ka lang. Kung tutuusin, maswerte tayo at nabuhay tayo. Isa pa, alagaan ka namin ni Fernando. Wala na pong lolo ko. Huwag kang mag-alala, Kuwait. Kunin na rin sana ako ng dagat. Kunin na rin sana ako. Huwag kang mag-alala. Fernando. Masakit pa rin ba yung sugat mo? Hindi lang yata basta sugat ito, eh. Parang napakalalim nito, eh. Ang hapdi talaga. Ang hapdi. Malalim nga po. Malaki po ang sugat. Ang sakit. Relax ka lang, Fernando. Subukan natin gamutin. Sige. Magbibilang ako hanggang 3. Tatalian ko na maigpit para hindi ka maubusan ng dugo. Ang kirot talaga. Ibendahan muna kita pansamantala. Sige. Para tumigil ang pagdurugo. Kowit! 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 Desperado siguro siya sa pagkamatay ng lolo niya. Kawawang bata. Oh, kawawa nga. Nasaan na kaya tayo?
Ewan ko, isla yata ito. Ang problema kasi nag-shortcut tayo. Walang bangkang dumadaan dito, Alejandro. Walang makakakita sa atin dito. Ganun pa man, sana may makakita sa atin dito. Fernando, patawarin mo ako, kaibigan. Kasalanan ko ang lahat ng to. Hindi. Hindi, huwag mo sabihin yan. Pinili kong sumama sa'yo. Pinili kong samahan ka. Kung hindi, mag-isa ka ngayon dito. Tama. Bakit hindi tayo maghanap ng pwede nating tuluyan? Nauuhaw ka ba? Oo. Tiisin mo. Tiisin mo. Hawakan mo dito. Sakit! Sakit! Tiisin mo, ha? Sige. Dahan. Fernando, dito ka na muna. Titignan ko kung makakahanap ako na maiinom natin. Ewan ko baka may tubig dyan, kahit ano. Kahit saan sana. Na pwede tayo magpalipas ng gabi. Sige. Kapag bumalik si Kowit, sabihin mo sa kanyang huwag na umalis, ha? Kamusta po ang pakiramdam niyo? Masakit, Kowit. Itinuro po sa akin ni Lolo to. Salamat. Manggamot. Anong ginagawa mo? Sigurado ka pa sa gagawin mo, Kowit? Nakita mo tong peklat na to? Oo. Ginamot niya ni Lolo noon. Ginamot ka ng lolo mo. Opo. Wag na lamang, Kowit. Maniwala ka po sa Ayoko. akin. Gagaling ka po dito. Gagaling ka. Hawakan niyo lang. Tatalian po natin. Dahan-dahan lang. Sige. Dahan-dahan lang. Tatanggalin ko na po to kasi namumutla ka na. Pero dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Ako na lang, Kowit. Dahan-dahan lang po. Baka masaktan ka. Lalagyan ko pa. Ilalagay ko to para mawala na yung kirot niya. Hawakan niyo lang po. Sige. Teka, Kowit. Masarap sa pakiramdam, ha? Medyo nababawasan ng hapdi. Masakit pa rin po ba? Hindi nagaano. Nabawasan ng kirot. Mabuti naman. Teka, sandali. Anong ginagawa mo, Kowit? Hayaan mo lang siya. Ang helang batang ito, Alejandro. Tinuruan pala siya ng lolo niya na manggamot. Gamit ang mga halaman. Nawawala na ang hapdi. Okay na pakiramdam ko. Talaga? Ang totoo, wala akong dalang magandang balita. Nilibot ko ang buong isla. At ang napansin ko, yung pinakamalayo na narating ng tanaw ko ay parang puro disyerto dito. Walang mapapakinabangan. Meron lang akong nakitang isang buko. Kahit paano, paghatian na lang natin. Ha? Sige.
Pero paano natin ito bubuksan? Kagating ko na lang ba sa tangi mo? Si Kowit, alam na alam niya yan. Wait, pwede mo ba akong tulungan dito? Paano nga ba? Iumpog ko kaya to sa ulo mo. Nilalagnat ka, Fernando. Ang taas na lagnat mo, kaibigan. Wait, may alam ka bang gamot para sa lagnat? Opo, itinuro sa akin ni Lolo ang gamot sa lagnat. Hanapin ko lang po. Salamat. Fernando. Anong gagawin natin kung wala si Kowi? Nahanap ako ng paraan para mabuksan to. Tubig, Alejandro. Kailangan ko ng tubig. Babalik ako. Victoria. Fernando! Kamusta ka na? Sandali lang. Eto na. Kawit! Kawit! Halika. Ikaw naman. Magaling, Kawit! Masarap! Magandang umaga, Miss Maura. Magandang umaga, Ezekiel. Excuse me? Alam mo ba kung bumalik na si Alex? Tinatawagan ko ang cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Wala po ako naalalaman dyan, Miss Maura. At kahit dito sa bahay, wala rin siyang nakakausap. Baka marami lamang siyang ginagawa. Nasa bahay ba sina Victoria at Mariose? Oo, kausap niya ang abogado. Sige, pupuntahan ko na lang si Raquel. Excuse me. Walang anuman, Miss Maura. Kaya napakahalaga na sabihin mo kay Mr. Alejandro na kailangan niyang bumalik kaagad. Alam ko, pero hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Well, minsan talagang mahirap lang ang komunikasyon. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Oo. Tinawagan niya ako, sinabi niyang papunta siya sa Dominican Republic. May hinahanap kasi siyang judge. Yung nangasiwa sa kasal ni na Mr. Albenis at Mrs. Samaniego. Alam niyo, nagtago ng lalaking yon nang malaman niya na kasinungalingan ng lahat. Kaya hindi na pinalagpas ni Alejandro ang pagkakataong ito nang malaman niya kung nasaan siya. Oo, naiintindihan ko, pero mahalaga pa rin na makabalik siya ngayon. Dahil ang mga abogado ni Mr. Albenis o ni Mr. Bruno Lombardo ay kumikilos na para sa pagpapawalang bisa sa testamento ni Mr. Antonio. Alam mo ba kung nasaan si Bruno? Hindi ko alam. May balita na ba tungkol sa diborsyo? Oo, kinausap ko ang judge sa Mexico City. Ilalabas daw nila ang pasya sa katapusan nitong darating na linggo. Mabuti kung nanditong engineer para personal na maibigay sa kanya ang pasya. Hindi kaya may nangyari na sa kanya? Hindi, Iha. Huwag kang mag-alala. Hindi nag-iisa si Alejandro. Kasama niya si Fernando. Kapag may masamang nangyari, tatawag yun sa atin. Sigurado yun. Wala naman sigurong nangyayaring masama sa ngayon sa kanilang dalawa. Sinong naluloko mo na, ha? Lahat ng mga nararamdaman mo, yung pagsusuka, senyales na pagbubuntis. Kung sakaling ang ganun, ano ngayon? Gusto ko malaman kung sa akin ba yan o kay Ulysses, yun lang.
Alam ko na may namamagitan sa inyong dalawa at alam ko matagal na kayo. Kumuha ka pa nga ng apartment para sa kanya. Sinusuportahan din naman kita, di ba? Pero ako ang asawa mo at ayoko maging katawa-tawa sa buong Merida. Sige, kung ayaw mo ng ganito, bigyan mo ako ng diborsyo. Yun lang. Kung iniisip mo na makakawala ka sa akin na basta-basta, kalimutan mo na. Ay nako, may karapatan ako maging malaya, Roberto. Hindi mo ako mahal. Huwag kang magreklamo sa akin dahil may mga usap-usapan din na may babae ka at hindi lang isa. Pero wala akong binuntis na iba. Tapos iiyaw mo sa akin ng anak na ibang lalaki. Pero ganun pa man, hindi kita iiwalayan. Kapalit na yun ng pagiging ama-amahan ko dyan sa sanggol mo. Siguro ikaw ang ama nito. Duda ako, Raquel. Duda ako. Raquel, kinakausap pa kita. Paalam, attorney. Huwag niyong kalimutan na balitaan kami kung anong nangyayari at salamat sa lahat. Oo, sige, walang anuman. Hayaan nyo, susubukan kong i-delay ang appointment namin sa judge kahit na alam kong mahirap dahil ang mga abogado sa kabila ay talagang nagmamadali na silang tapusin ang kaso. Sana nga makumbinsi ninyo. Sabihin mo sa kanya na may inaasikasong napakahalagang bagay si Alejandro pero darating siya sa lalong madaling panahon. Sige, ma'am. Babalitaan ko kayo. Excuse me po. Sige lang. Paalam. Salamat. Paalam. Bye. Kailangan natin makausap si Tayo Alex. na. The number you've dialed is either unattended or Hindi out ko of siya coverage makontak. area. Please try your call again later. Teka, Wala may talaga. gagawin ako. Lombardo Construction Company. Yes, good morning. Mary, ako ito, si Ma'am Victoria. Ah, yes, ma'am. Bakit po? Ano pong may paglilingkod Alam mo ko? ba yung telepono sa agency kung saan nagpunta sina Alejandro at Fernando para sa biyahe nila? Pero ang bilin po kasi... Mary, pakiusap, alam ko na kung anong totoo. At kailangan ko na rin yung telepono sa hotel nila. Kamusta na pakiramdam mo, Fernando? Okay ka na? Masama pa. Kaya mo, kaibigan. Gagaling ka rin, makikita mo. Isa pa, hindi kita pababayaan hanggang sa gumaling ka. Salamat, kaibigan ko. Kapatid ko. Kapatid din ang turing ko sa'yo. Kakaiba talaga ang buhay, ano? Minsan, Taas ng lagat. sa talagang pamilya natin, sa mga kadugo natin, wala tayong makita na handang ibigay ang buhay para sa atin. Minsan isang araw, may darating namang hindi mo kakilala. Tapos mag-aalok ng tulong sa'yo. Ibibigay sa'yo yung kailangan mong katapatan hanggang sa uli. Ganon ka, kaibigan ko. Iyon ang ginagawa mo para sa akin. Kaya kapatid ang turing ko sa'yo, Fernando. Mahal kita. Mahal din kita. Gagaling ka rin, kaya relax ka lang. Narinig mo ba yun, Kowit? Huwag mo yung kakalimutan, ha? Una ang pagkakaibigan bago ang kahit na anumang bagay. Siya nga pala, bakit hindi mo sabihin sa amin kung saan tayo pwede makakuha ng pagkain dito? Yung iba naman, yung hindi prutas. Si Dagat po, sir. O sige, Sandali lang po, ah. magpakatatag ka, Fernando. Kaya mo yan. Hindi ka pa mamamatay, kaibigan. Magpakatatag ka, naiintindihan mo? Kawit, wala naman natirang gamot? Ha? Wala na po yata. Ay, naku, Kawit. Sana tumalab naman to. Bababagin na nagat niya. Nakikita niyo po. Mukhang mahina akong kayata. Bakit? Kasi yung mga lamang gamot naman na nagpapagaling sa kanya, hindi ako. Sa bagay. Naintindihan ko po, ma'am, pero hindi ko alam ang sasabihin ko.
po sila sa isang isla. Ang totoo, yung may-ari ng ahensya, si Mrs. Maya, tumawag po siya kanina lang. Sabi niya na hinatid niya na mismo sila sa daungan kung saan sila kumuha ng bangka. Pero saan naman sila papunta? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang po, pupuntahan ni Mr. Alejandro ang kapatid niya sa isla kung saan ito'y patungo. Kapatid niya? Opo, sinabi sa akin Sinabi ni niya Mrs. kung anong Maya ang pangalan niya? Bruno? Bruno? Oo, pero hindi ko naalala kung anong apelido. Kung makakapaghintay kayo, pwede kong hanapin sa computer. Hindi, hayaan mo na. Alam kong Albenis ang kanyang apelido. Pero kung gusto ninyo, pagbalik ni Mrs. Maya, sasabihin ko sa kanya tumawag sa inyo agad para mabigyan kayo ng detalye. Gusto niyo po? Maraming salamat, madam. Papatayin niya siya. Papatayin niya si Alex! Huwag mong isipin yan, Maria Jose. Hindi, minsan niya na tinangka. Kailangan natin siya sabihan. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng babae? Alam niyang naroon sila. Mag-iingat sila. Hindi, masyadong tuso si Bruno. Kaya niyang gawin ang kahit ano para lang makuha ang anumang gusto niya. Minahon ka pakiusap. Hindi makakabuti sa'yo yan o sa anak mo. Tuloy. Senyora, dumating si Miss Maura kanina. Gusto niya kayong makausap at ganoon din daw si Senyorita Maria Jose. Si Maura? Dito ka lang. Huminahon ka. Ako nang haharap sa kanya. Pakiusap, Ezekiel. Pakisabi kay Filipa na igawa ng tiyan si Maria Jose. Tayo na. Maura. Kumusta na? Nag-aalala ako, Victoria. Tinatawagan ko si Alejandro pero hindi niya sinasagot ang telepono niya. Siguro naman alam mong nagpunta siya sa New York. Hindi ko alam na yun ang sinabi niya sa inyo. Pero ang totoo, naroon siya sa Dominican Republic. Ganon din si Bruno. At pareho nilang hinahanap yung judge. Balak siyang paaminin ni Alejandro pero si Bruno tiyak na papatayin siya. Sino nagsabi sa'yo? Sinabi sa akin ni Alejandro. Siya mismo. Kung ganon, alam na ni Alejandro na pupunta doon si Bruno? Ewan ko. Ang totoo, halos mamatay ako sa pag-aalala. Diyos lang ang nakakaalam kung ano nangyayari doon. Hindi, huminahon ka. Sana maintindihan niyo ako. Alam kong wala na kami ni Alejandro, pero minahal ko siya ng sobra. Sa huli, magkaibigan pa rin kami, kaya nag-aalala pa rin ako sa kanya. May pinagsabihan ka na ba ng iyong nalalaman? Wala pa. Isinusumpa ko. Alam ko rin ang lahat ng yon, Maura. Katatawag ko lang sa ahensya na nag-arrange ng travel nila. Anong sinabi nila sa inyo? Kailangan nating maghintay. Mag-iimbestiga sila. Sa'yo yun. Siguro. Magaling kung gano'n. Maraming salamat. Palakihin natin siyang pareho. Huwag kang tanga. Hindi naman tutang pinag-uusapan dito kundi bata. Anong gagawin natin? Hindi ko kasalanan kung hindi nag-iingat si Raquel. Kasalanan mo na pumatol ka sa aking asawa. At nakipagtali ka sa kanya na walang kondom. Ikaw rin naman. Pero asawa niya ako! Teka. Huminahon ka. Anong sinabi niya? Anong sabi niya sa'yo? Gusto niya magdiborsyo kami para magpakasal sa'yo. Pero ibang plano mo. At isa pa, kung sa akin ang batang yun, hindi ko siya pwedeng hayaan sa salbaking katulad mo. Ay, Roberto, hindi ka rin naman santo. Anong gusto mong gawin ko? Ikukuha na kita ng ticket para pumunta ka na lang sa Madrid. Magsama kayo ulit ng Sandra na yun. Pakasalan mo siya. Nang sa ganon, maglaho na kayo sa buhay namin. Hindi yan madali. Sinabi ko na sa'yo na ayaw din sa akin ang pamilya niya. Kung may trabaho lang sana ako. Hindi ba ako pwedeng bigyan ni Alex o Bruno ng trabaho sa kumpanya? Kahit ano, para naman isipin ng pamilya ni Sandra na descending tao na ako. Umalis sila, wala sila pareho. Kailan sila babalik? Hindi ko alam. E di kung ganun, kailangan natin maghintay hanggang sa makabalik Hindi. sila. Ibibigay ko ang ticket mo bukas na bukas din at umalis ka na. Raquel, wis na babae ka. O anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nag-aalala na ako kay Alex. Hindi niya sinasagot ang cellphone niya at hindi ko rin alam kung nasaan siya. Paano hindi mo alam, ate? Hindi ba nasa New York siya? Oo. Pero
Hindi ko alam kung bakit hindi siya sumasagot. Ay, baka naman busy lang siya. O baka naman may business dinner siya ngayon. Huwag ka masyado mag-alala kasi delikado yan sa pinagbubuntis mo. Siguro nga. Ate, alam mo, ang sabi nila, mabilis umiyak ang mga buntis kahit walang dahilan. Siguro mas mabuti pang tawagan mo ang doktor mo para makahingi ka ng pampakalma. Oo, tama ka. Yun na nga siguro yun. Teka. Ate Maria Jose, kilala mo ba si Gabriel? Konti lang. Ang alam ko lang nagpapatherapy siya para makalakad ulit. At mabuting tao naman siya. Bakit? Wala. Naitanong ko lang sa'yo. Curious lang ako. Siyempre, bago natin siyang kakilala, kailangan nating mag-ingat. Baka nanloloko siya at nagsisinungaling, hindi ba? Kung yan ang sabi mo. Ay, tama na yan, ate. Huwag ka na masyadong mag-isip. Diyos ko, laki na itinaas ng bill sa kuryente. Wala nang nagpapatay ng aircon kahit sandali. Ewan ko, Filipa, pero masama ang kutob ko. Ando na kaya sila sa Dominican Republic? Sana tawagan man lang nila tayo. Baka walang signal ang telepono sa kinaroroonan niya ngayon. Ay, nako, Filipa, wag naman sana ganon. Pero kung naroon din si Bruno, paano na, Nakakapag-alala nga yun. Kasi alam naman natin matagal na delikado si Bruno. Hindi naman bayolente si Sir Alex, pero kung may masamang balak ang kapatid niyang si Bruno sa kanya, may kalalagyan talaga siya. Mama, buntis ako. Ano? Talaga, Iha? Masaya ako, anak. Bakit ganyan ang mukha mo? Tingnan mong sarili mo, huwag kang malungkot. Kung buntis ka, dapat masaya ka. Pambihira, ano sinasabi mong masaya, Mama? Ang totoo, hindi ko nga alam kung kay Roberto ba ito o kay Ulysses. Ay, nako, Diyos ko po. Yung baboy na Robertong yon, pinuwersa niya ako 2 buwan na ang nakalilipas. Totoo po yun. Siguro, bayolente ako noon pero... Ay, naku naman. Naiiyak akong sabihin sa'yo mga bagay na to, Victoria. Roberto, okay lang. Magsalita ka. Kasi ginalit niya ako at nawala ako sa sarili ko. Pero ganun taman, may nangyayari din sa kanila ni Ulysses. Binigyan pa nga siya ng apartment at sinusustentuhan. Hindi ko nga alam kung kanino ang bata na yun. Siyempre pwede nating imbestigahan yan pero walang intensyon si Ulysses na pakasalan siya, Victoria. May ibang babae siyang gusto. Si Maura? Si Lisette? Hindi. Isang babae nakatira sa Madrid at mayaman siya. At ayon kay Ulysses, kamukha niya si Maria Jose. Talaga? Magkawag daw sila. Anong gagawin natin, Roberto? Kung anak ko siya, tatanggapin ko siya. Tingnan mo. Ito ang titig ka para sa COVID. Sige, ikaw naman. Hindi, titig siyan eh. Heto. Ito ang ka para sa COVID. COVID. Yung si na sinulat mo ay para sa ibang salita. Naintindihan mo? Gaya ng Cash, camera. coconut, Gaya ng coconut. camera. Matalino kang bata. Tuturuan kita ng arithmetic mamaya. Para mapakinabangan natin ang panahon natin Fernando! dito.
Bale, may nakita ako aeroplano kanina. Sinenyasan ko sila pero hindi nila ako nakita. Nakita din namin. Talaga? Sana sinabi na ng mga kamag-anak ni Kowit na hindi pa sila nakakauwi para hanapin nila tayo. Pero siguro iniisip nila na magkasama pa tayo at tumigil tayo sa isang isla kung saan stranded din yung judge. Kung ano man ang mangyari, kailangan natin maghanda ng kahoy para makagawa ng apoy. Kung may dadaan ulit na aeroplano, makikita nila tayo, di ba? Magandang plano yan, Alejandro. Huwag kayo mag-alala, Fernando. Kahit abutin pa tayo ng ilang araw, makakalis tayo dito. Maniwala ka. Hintayin na lang natin ng maisilang bata para malaman natin kung sinong ama niya. Oo, syempre. Delikado na gawin ang paternity test bago ipanganak ang baby. Ay, nako po. Kailan pa matatapos ang mga problema dito sa bahay? Naiintindihan ko nararamdaman ninyo, madam. Ay, nako. Hello. Sandali lang. Senyora, para po sa inyo. Galing daw po sa Dominican Republic. Si Mrs. Maya daw. Salamat. Magandang umaga, ma'am. Good morning. Ito ba si Mrs. Victoria? Anong ibabalita niyo sa akin? Hindi maganda. Anong ibig niyong sabihin? Sina Mr. Lombardo at Mr. Alanis, hindi nila inabutan ang tour boat. Kaya kumuha sila ng maliit na bangka. Sa kasamaang palad, may report sa amin na hindi nga raw nakarating ang bangkang yon sa Wooded Island. Hindi rin bumalik sa daungan. Anong ibig sabihin nun? Sino po ba yon? Siya si Maria Jose, asawa ng anak ko si Alejandro. Iniisip nila na naaksidente ang bangka. Merong mga bato sa dagat at maaaring tumama sila doon. Posible ring lumubog ang bangka. Hindi! 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 Pero ano na, meron na bang naghanap sa kanila doon? Yes, ma'am. Nang mapansin nila na ang bangka nila ay hindi nakabalik, nag-report sila sa otoridad. Naghanap sila gamit ang maliit na aeroplano pero masyado kasing malaki ang lugar kung saan sila nawala. Maraming isla at matataas sa mga puno kaya mahirap makita kung ano ang nasa lupa. Masyadong komplikado po. May balita ba kayo kay Mr. Bruno Albenis? Nang dumating siya sa daungan, hindi na siya sumama sa tour. At bumalik na siya sa Santo Domingo pero hindi pa siya nagpupunta dito sa agency. Maraming salamat, ma'am. Pakiusap sabihin niyo sa amin kapag may nabalitaan pa kayo. Pakiusap, tumawag po kayo. Hindi! Hindi, huwag tayo mawala ng pag-asa, Maria Jose. Hindi maaari, hindi mangyayari yun. Sina Alejandro at Fernando ay mga bata at malalakas sila at matatalino. Malalaman nila kung paano nila may liligtas sa sarili nila. Sinabi ng babae yun na hindi na nakabalik ang bangka nila. Paano kung nagkaroon ng bagyo o napahamak sila? Paano na? Tama na! Magpakatatag ka. Alam mong mahalaga sa akin sina Alejandro at Fernando. Opo, tama. Sa tingin ko, pinakamabuting gawin yung dalawa ay huminahon. Wala tayong magagawa sa ngayon. Kailangan nating manalangin sa Diyos na mahanap sila. Ay, Diyos ko, mahanap na sana sila ngayon, bukas o sa susunod na mga araw. Makikita rin sila. Ay, tama na yan. Huwag ka nang umiyak, iha. Ayos ka na ba, miss? Hindi ka kasi tumitingin. Ayos ka lang ba? Hindi! Ba't ikaw hindi ka Kailangan mo tumitingin ng sa tulong. daanan? Okay lang ako. Sige na. Sige. Puno, anak. Wala akong pakialam kung saan ka nagpunta at ayoko rin tanungin. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong nangyari kina Alejandro at Fernando. Hindi ko alam, Mama. Wala akong kaalam-alam kung nasaan sila. Napakasinungaling mo talaga. May ebidensya kami.